sa inyo mga pangat? Welcome back to our channel! Yo, syempre mga papi, bibisitahin tayo mga pangat dito. Ito yung mga bakasyonista. Nandito na mga pangat. Ayan o, kita mo ba yan? Kita mo ba yan? Ha? Boy, go compute na. Kita mo yung bakasyonista mga pangat ha? Lupit, di ba? Oh, Tulungan mo kami, kuya. Single ulit sila. Baka makabuo kayo ha? Ay, Pas, kailangan natin ng negosyo. Boy, calculator boy. ha? Nagbibilang na kami. Ano? Nagbibilang na kami ng nananawagan po ako sa mga subscriber ni Rojan TV. Baka gusto niyo pong mag-invest. May bubuin po kami negosyo this coming year. Message nyo lang po siya. Mga pangat, legit kasi ganito yan eh. Ano ba yan? Ayun yung sinasabi ko sa'yo. Hindi. Ayun yung sinasabi ko sa'yo pag alis ko. Actually, nung nakaraan Diba? Yung pag alis ko, di ba? Oo. Yung magbablog ako. Oo. Ayun yun. Manood na lang kayo. Paano panonoorin? Wala naman sila panonoorin. Meron. Ano panonoorin nila? Yan ang alam mo. Sige. Medyo lagyan, pahapyaw. Basta, abangan nyo na lang pangat. Kailangan na natin umangat. Kailangan natin baguhin yung sistema natin. Yun. So, kailangan mag-business na tayo. So, nananawagan kami sa mga gusto mag-invest. Ilalatag pa namin, ayusin namin yung proposal. Inshallah, within this year, maging okay na yun. Yun mga pangat, syempre. Kaya nga sinabi, team pangat! Dapat umaangat, di ba? Kasi mga bat, ang hirap kasi ng buhay. Sabi ka na. Ano mo ha? Hindi, teka. Blessing yan boy. Blessing? Wala na ba? Teka. Gusto ba ng blessing? Oo. Ha? Ito ang blessing. Ha? Alam mo yan. Ha? Tagal na muna kayo. Ano? Sabi ko, paano naman kami? Ubus na yung blessing. Sabi ko, wala bang t-shirt dyan? Magko-comment sana ako. Hindi. Polo to fuckboy. Gusto mo ng blessing? Ha? Siyempre. Ha? Bakit hindi? Ano? Kanang ano ha? Ganda na hawak mo Siyempre. Isa to sa blessing, boy. Siyempre. Sa Ano naman kami? Teka lang. Teka lang ha. Wait lang. Hintayin mo ako dyan. Ako na pupunta. Halika na to. Oh, ito. Papakata ko sa'yo ha. Polo yan, boy. Oo nga. Hindi. Okay na to. Ito. Gusto ko yung telay. Ito, pwede. Diba? Sukatin mo muna, syempre. Ipakita mo. Yan. Siyempre, for the boys yan eh, di ba? Oo naman pakita yung... Kasya, boy. Patingin. Pwede pagsimba. Ha? Patingin. Parang sinukat Ayos Parang lahat atin, sukat ata lahat Siyempre, parang disente, parang naging formal Mukhang swak to sa gagawin nating negosyo. Investor. Ayos. Practice. Ano, investor? Investor. Ano ba yun? Shake hands yun eh. Sexual. Pwede na tayo kumain. Siyempre. Ayan, sabadal nga pala yung mga pat, lalabas kami. Medyo eat muna tayo ng konti. Siyempre. Okay. Tara na. Thank you kay Sir Glenn. Yan. Salamat po. Dito Appreciate po. Tara. Ikaw Rosalinda, tara na. Mamaya sa akin ang gagawin siya. Pag mobile lolo ko, mag-iisip tayo ng negosyo natin. Eto mga pangat, nagtatampo, wala daw siya. For the boys lang yun eh. Ayaw nga. Sir, baka naman. For the girls. Shout out naman kay Madam Princess para sa mga babae. Uy, may pag-shout out kay Madam Princess. Sir Glenn, ito susuotin ko today. Ayan. Sir Glenn. Ay! Ferrari naman dyan. Pwede ba ma-testing yan? Gusto rin tumesting ng Ferrari, mga pangat. Siyempre, gusto mo ikaw lang. Daya mo. Solo ka lang kasi. Solo daw ako. Pangarap ng isang... Ang dami lang yun. Sir Glenn, mag-invest ka naman. Mga negosyante, mga pangat. Negosyante ka rin ba? Hindi, gusto nyo. Pasakay lang siya. Gusto ko matesting yung... Uy, parang roller coaster. Kaya nyo, nandun ako sa Pinas. Si Bilo ang parang pag-isisi. Alam mo ba? Ando na siya eh. Di mo napanood? Hindi ko tinapos eh. Hindi naman sa ayaw dyan. Naglalakad ako, nagbablog ako ngayon. Bigla siyang, huy, saan pupunta? Oh, tara sa mga. Soy. Si Yanika, agresibo. Ayoko na isama si Yanika kasi siyempre nakakawa din. Pagod siya. Pagod siya. Gusto. Kuya, nandito. Nakaandar, di ba? Siya. Parang naalala ko nandito ako sa bahay nung... Ang problema, tutulog-tulog ka sa pansitan. Hindi mo ako tinatawag pag may mga ganyang ano eh. Ngayon, tinatawag na ka, tayo mo sumama. O, tara, sama na. Naninibago ako sa ano mo Saan? Sa GoPro mo. Siyempre, di ba? Lawak, di ba? Ganda, boy. Ano? Parang dati nalulubat ka lang. Ala, puno na. Wala na, lubat na. Ngayon, matagal malobat yan, siyempre. Hindi mo na kailangan yung mga iPhone namin. Hindi na.
may GoPro tayo. Ang tanong, na-play mo ba? Naka-play. Yan na, di ba? Malulubat ka din. Pag malinam ka, wala. Malulobot daw tayo. May reserva akong dala. May reserva. Tamad ka maglakad, parang nakakarata ako. Tamad ka na maglakad ngayon, ha? Namiss ko, boy. Miso. Kukuruma tayo. Kuruma ni. Malawak, oh. Di ba? Kitang-kita kayo dyan, boy, oh. Ito, Oo. So, siguro ngayon mga ilang araw na lumipas yung Ramadan, mga pangat. So, may nagtanong sa atin, mga pangat, pag Ramadan, ano ba yung ginagawa at hindi dapat gawin sa araw ng Ramadan? Ganitong panahon, wag na wag kayo magtuturis. Seatbelt pala. Wag na wag kang hindi mag-seatbelt dahil 500 grams yan, mga pangat. Pupunta lang tayo doon sa kurmahan, 500 grams kaagad. Tayo eh. Malulugi sa'yo yung driver. So yung mga pangat, no, ganitong mga buwan, pag araw ng Ramadan, wag na wag kayo magtuturis dito. Magtuturis kayo dito at maghanap kayo ng trabaho, per day, aabutin nyo. Wag. Pero kung hindi naman kayo maghanap ng trabaho at magtuturis kayo dito, okay lang. Kasi sarado yung mga establishment ng Cut hours. Bawas yung mga pasok ng office, ng mga restaurant. So, yung period of time mo na pag-a-apply, mas shorten. So, sayang yung oras mo. Yung mga HR, syempre, ano yan eh, mostly nakabakasyon. Tapos, yun nga, 6 hours lang. So, hindi kayo makaka-accommodate. At saka siguro nag-stop silang hiring pag ganito mga buwan, no? Dahil siyempre, sineselebrate nila yung Ramadan, lalo na kung Muslim yung ating mga nasa admin, no? Ay, siya nga pala! Yung sinakyan pala namin, hindi pala Corvette kasi sabi ni Alvin. Corvette ba yan? Corvette yun. Yung siya Corvette, ito po siya, oh. Yan. Ayan pa yung brand ng sasakyan. Comment siya, hindi naman siya kasama. Hindi naman nakita yung brand mismo. Kaya Alvin, oh. Nag-comment ka to, hindi ka naman kasama. Ang galing mo rin. Tayo eh. Corvette ka pa eh. Kaya tayo, no? Hindi, meron doon parties on. Oo nga, mamaya wala akong parking. Saan ba tayo? Akala ko dun. Oo nga. Hindi, I mean yung parking. Baka kasi wala tayo eh. Sayang naman yung opportunity dito. Tapos magkala ka tayo papunta ron? Balutan ba? Saan nagkakalat Dito na? Uy, magpaparking kami dito mga pangat. Tapos maglalakad kami papunta doon sa malayo. Eh di wala din. Na-miss ko nga eh. Tapos maglalakad din pala kami. Alam ko yung trip niya, kuya. Oo nga eh. Ay, tara, baba tayo mga pangat at maglalakad tayo dito sa Murakabat, no? Yan. Galing kami doon mga pangat. Diyan lang. Tapos pianta lang dito. Bango. Alin? Mabango? Oo. Di ba? Hindi Di ko ba? na nilabahan. Automatic. Mabango. Kasi nga, sinuot nga namin agad yung mga damit kasi ang bango eh. Unfair. Bakit? Dapat binilan tayo sa bahay ni Sir Glenn. mga lalaki lang. Mas advance sa bahay na diretso eh. Galit pa. Anong princess, ikaw naman, parang... Madam Princess, para ng pair. Ganun ah. Parinig ah. So yung mga pang shoutout kay Seth Rollins. Basahin mo. Shoutout po kay Seth Rollins 119. Salamat po sa bagong knowledge, Sir Rogen. More power po. Since start na po ang Ramadan, ano-ano po ang mga dapat at hindi dapat na ginagawa dyan sa UAE kapag Ramadan? Balita ko po kasi nilalagyan ng kortina yung mga restaurant dyan para hindi daw maengganyo ang mga Muslim na kumain. Hindi ko lang po alam kung totoo pero sana po masagot. Ikaw muna unang sasagot niyan. Ako? Ikaw na rin nagbasa, ikaw na unang sasagot. Sige. Tama yung nasabi niyang last na nilalagyan nila ng black curtain ang mga restaurant sa Ramadan. But that was before pandemic eh. Ngayon, after ng pandemic, since medyo yung business, sinanggal na nila. Open na ang restaurants ngayon na mag-cater sa mga non-Muslim during fasting time. Yung daytime pa, bago iftar. Open na kumain eh. Hindi na gaya ng dati na magkaka-fine kapag kumain ka fasting time. Kumain, uminom sa public space. Sa public na. Ngayon, iba na yung patakaran ngayon. Open na sa lahat. Nung nakaraang vlog ko, nakita niyo mga pangat, may mga restaurant na kahit tanghalin tapat, kahit alas 2 yun ng hapon, so nakakain ako sa labas mga pangat. Kasi nga, tourist spot to. Actually, nakaranas din ako ng mga pangat. It was 2018, 19, ganon. 18, 19, no? Kasi nagtatrabaho ko dati sa BIFC. Lahat ng restaurant doon mga pangat naka-cover ng tela. Tama ka, may cover na tela noon. Pero ngayon, wala na talaga. Dati talagang ganun, may fine pa nga pagka makain or umiinom. Or naninigarilyo, ganyan. Bawal din, no? Bawal. So, yun. Actually, yung mga pangat, kung napanood yung latest vlog natin, umikot tayo sa Karama. Nakita niyo yung mga pangat, may mga open. Naka-open na yung mga restaurant, may mga paninda pa. Pero, hindi ka lang pwedeng kumain sa labas. Pero sa loob ng restaurant, pwede ka kumain mga pangat. Yun ang bilag ko nung nakaraan. Asan yung dalawa? Alin ba? Di ba?
Ano ba kasi ginagawa mo sa buhay mo? Pero ilalapit niya mga pangat yung sasakyan. Galing dun eh. Ayaw mo niwala sa akin. Ano na? Ano? Parehas. Gusto niya magtakbo. Gusto niya tumakbo. Ayun o. Ayaw niya pala na mag-drive mga pangat. Gusto niya tumatakbo-takbo. Ramadan kasi dito, Di ba noon? Way back 2016, 2017 nung pagdating ko, yung mga restaurant, tinatakpan pa nila yan. Since morning hanggang mag-6 onwards na ano na yung sunset. Mag-iftar na, doon na nila nire-remove. So dati, sobrang stricto. Kasi bawal ngumuya ng bubble gum or candy sa labas. Ngayon, ano na, open na talaga in Dubai. Pero feeling ko siguro sa mga part of Abu Dhabi, siguro still strict. Yung mga ano, malapit sa mosque, Karayan. Turismo talaga yung isa sa nagbibigay ng income sa Dubai. That's why open na rin sila. Oo. Yan. Dito ulit kami. Welcome. So yun, sana nasagot naman yung inyong katanungan. Mamaya naman, kain muna kami. Order kami ng ano? So yung mga pangat, ito na. You know, eto mga pangat yung panahon ni Jesus, no? Yung pinati niya, no? Panahon ni Jesus. Di ba ito yung hinati niya doon at kung pinakain niya yung maraming tao. 5,000. Oo. Ito sa 5,000 yung 5 piraso. Oo. Sabi sa Bible. Oo, ito yun. Tama naman ah. Ito yun. Nagkatawa na ako ni Rosalie. Ken? Chicken yan. Ito. Moton. Chicken tsaka moton mga pangat. Kurma. Yan. Kaya mga pangat, tapos namin kumain ng kurma. Saan tayo? Ha? Saan tayo? Festival nga. Ano tayo? Samo! Shoutout sa'yo! Anong pinagagawa mo na naman sa buhay mo? Naku po! Lumiliko-liko ka na naman! Samo! Ano masabi mo sa kumpare mo? Bengko. Sam! Ano? Sama ka! Tawagan mo nga. Ako sa hotel, Ha? sa Tawagan mo si Sam. Malay mo, nandyan lang siya oh. Oo, malay mo. Diyan lang pala. Okay, Paikot-ikot. stop mo muna. Huwag mo nang umalis. Tawagan natin si Samo mga pangat. Baka nandyan lang sa tabi. Sama natin. Sayang din kasi yung kulit nun eh. Kumbaga, content din yun eh. Content din creator yun eh. Ano, hindi content creator. Content material. Yun. Gumanon pa lang yun, no? Wala na. Naku, patay si Sam. Wala. Mga pangat, wala. Ayaw niya sagutin. Ini-stab lang kami. Siyempre mga pangat, habang bumabiyahe tayo. Arm, ikaw magbasa, Arm. Yan. Shout out po kay Neil Patrick 4724. 14 hours ago. Uso pa ba, Sir Rogen, yung dinadala ka sa Kish Island kapag pa-expired na ang visa? Kung oo, hingi po sana ako ng kwento nyo or ng kahit sino nakakilala nyo about sa pinagdaanan po ninyo sa Kish. Patrick from Alabang, shout out na rin po. Salamat po. Ayun mga pangat, yung tanong ni Kish nito, ni Patrick. Mga pangat. Sorry. Ayun yung tanong ni Sir Patrick tungkol sa Kish kapag ikaw nag-exit. Arm, sagutin mo, Arm. Ayun, may mga tourism company na nag-o-offer na rin ng exit sa Kish. Pero hindi ko pa na-check kung how much siya, pero open na siya ulit. Pero same process lang din naman yan sa Oman eh, yung ipag-exit natin sa Oman, na kailangan may Oman visa ka, before your visa expires, kailangan makapag-exit ka na. Kasi kung hindi, sayang yung pagbabayad nyo sa overstay. Yes, open na yung Kish, pero hindi pa lahat ng tourism company ino-offer siya for exit. Ano ba yung mga nangyari dati o ano ba yung mga bagay na mga nangyari dati sa Kish? Actually, hindi ko naman siya na-experience. Based lang to sa mga sinasabi, mga kwento ba ng mga nakapag-exit dati. Kasi matagal lang tinigil yung sa nakakasilo sa Kish Island. Ang sabi nila dati, actually ang experience na yan is kahit naman sa mga nag-exit sa Oman, lalo na yung mga for employment visa change. Pag naka-exit na sila at nandun sila nag-aantay ng mga visa nila, minsan yung mga employer hindi na nila pinaprocess yung mga working visa nila. Yung mga kabayan na nandun, na-stuck na sila, wala ng budget sa pagkain, sa pagbayad sa hotel, hahanap na sila ng way para makasurvive doon. Isa yun yung pagkapit sa patalim. It's either maghanap na sila ng sponsor sa kanila doon na pansamantala para sa mga expenses nila. Pero alam nyo na, yung mga ginagawa para makakapit na lang sa patalim para makasurvive. Yun yung mga experience yung mga dati. Ganito kasi yan, mga bangat yung kagaya ng binanggit nila, na kapag halimbawa hindi ka nabisahan, kumbaga exit ka, tapos in-expect mo na bibisahan ka ng employer mo, but hindi ka binisahan. So dahil mga pangat, siyempre yung expense mo, yung bahay mo doon, yung kakain mo doon, lahat mga pangat. So kung wala kang pera para ka makasurvive mga pangat, yung tinatawag natin kapit sa patalim. So nangyayari mga pangat, siyempre, kumbaga direktahan na tayo mga pangat, benta ng katawan. Parang Benta na katawan, di ba? oh, yun na tayo, kung parang natawa ka sa sasabi ko. Hindi, kasi pwede ka naman magbenta ng bote. Seryo, bote.
Tayo eh. Benta ng katawan talaga agad. Realidad ka naman eh. Benta bote muna. Benta bote muna pala. Yung mga kan-kan, di ba? Tawa dyan ha. Kung ano, benta ko ng bote doon, ano ka kayo ng pambayad ng upa. Fairness ka ba, mga subscriber ni Kuya Roger, Team Paangat ha? Actually, totoo yan kasi dito sa Dubai, hindi naman sa in-encourage namin kayo, yung mga beggar dito na hinuhuli, binabalita kasi yun dito, yung mga nadadakip nila, ang nakuhuli nilang pera dun sa mga namamalimos, 30,000 dirham, 60,000 dirham, so, posible pala. Start na ata ako bukas. So yung mga pangat, pero hindi lang sa Kish mga pangat, kahit sa Oman pala. Oo man. Nakakaranas din yung ating mga kababayan doon na nag-exit na hindi na nabibisaan. Ito guys, maganda na ngayon kasi pwede ka na mag-exit ng Oman, ng Armenia, kung masyado ka mapera, Georgia, Kazakhstan, mga ganun Saka yung gano'n. mga A to A, yun na kasi yung uso ngayon, yung airport to airport ka lang, hindi ka na Hindi ka lalabas lalabas. ng, ano, Oo. ng Ang Dubai, airport. ng bansa. Or ng airport na pupuntahan mo. Hindi ka na rin. Nag A to A na ako sa Kuwait. Nakarating ako ng Kuwait, hindi ko lang nakita yung labas. Doon lang ako Yung sa airport loob. lang. Ano experience mo doon? Wala, Wala, sa airport nag-airport lang. lang kami sa loob ng aeroplano, tapos mga ilang oras pa, balik na ulit ko ng Dubai. Tatatakan lang, papakita ka lang sa immigration. Oo, mas na easy siya, na. oo. Mabilis na ngayon yung mga visa change, hindi kagaya dati na araw, Oo, or antayin linggo, or buwan. Ilang araw ka sa Oman? 1 week. Sa 1 week, anong naranasan mo sa 1 week? Yan siyempre mahirap. Siyempre hindi mo 5 naman days bansa ako yun dati. eh. Hindi ka nagbenta ng katawan. Benta ng bote eh. Sabi ko sa'yo eh. Hindi kasi ang ano doon, may tubigan kayo, tapos nasa room nyo. So isusuli mo yun doon sa ano. Nagbenta ka ng ganon? Hindi kanila yun, sa restaurant kasi nila. So isusuli mo yun. So may parang deposit. Oh, di ba? Yun yung sinasabi ko, kaya sabi ko benta bote. Ibig sabihin may deposit yung bote. Ako guys, ginawa ko, nag-exit din ako noon. Pumunta kami ngayong gabi, nakarating kami doon, kinabukasan nakabalik na kasi lumabas agad yung visa ko. Yung mga dala kong dilata, kapno, tapos binenta ko doon. Ako hindi. Yung Negosyante! 5 days ako dun sa Oman din. Mas swerte ako yung mga group na kabayan na kasama ko, mapipera ba? Kaya libre-libre na yun sa pakain, ganyan. Maraming hindi nabisahan din. May Kawawa nakasabayan. yung iba doon, yung iba, iba, months na. months na. Oh? Oo, maglilinis na lang sila ng Nagpapakita hotel. lang sila sa hotel. Oo, yun. Pinapart-time Maglilinis sila sa hotel para makabawas sa renta dun sa hotel. Sa hotel, per day. Pero ma-expect ng hotel na maganda ha, sa isang room, sakto lang. 4 Dami. kayo, 5, madami kayo. Parang dormitory. At saka meron din naman yung mga nadidepress sa Tagal. Ay, Diyos ko. Nagpapakamatay na yung iba. Kaya may horror stories yung ibang hotel doon na may nagligtis sa isang room, may mga ganon. Hindi ka ba nakaranas Kuya Roger mag-exit? Hindi, loyal ako eh. Basta loyal, hindi ka makakaranas ng exit. 7 years ako rito, hindi ko naranasan yung exit. Loyal ako eh. Mga Pero wait lang kuya, PS guys, huwag kayo mag-exit sa Pilipinas, hindi kayo makakabalik. Guys ha? Pag sa Pilipinas kayo nag-exit, pagbalik nyo rito, upload ang aabutin nyo. Hindi na visa, upload. Matik yun. Sana nasagot namin yung inyong katanungan. Sir Patrick, no? Salamat sa tanong mo. Siyempre may mga nakaranas talaga ng hindi maganda. Pero namang okay naman. Siyempre sa mga mag-exit dyan, lagi yung tandaan, maging sigurado lang kayo at siyempre lagi may baon, no, na financial. In case na hindi kayo mabisaan, makakabalik kayo. So yung mga pangat, dito tayo yung mga pangat sa IKEA, DFC, Dubai Festival Center. Yung, hindi ko pa kayo na ilalibot dito mga pangat, no? Pero ngayon, ililibot ko na kayo. Ay, ganda mga pangat, oh. Nakaka-relax mga pangat. Nakaka-relax. Sobrang nakaka-relax siya.